Hello, hello. All right, mga kaplastic. And long time no see. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At pagpasensyaan nyo po at medyo umabot ng halos 2 buwan o 1 buwan megit ang aking commentary video sa YouTube channel at the same time sa Facebook page. At hindi natin nagawan ng talakay ang bawat kasi busy ako sa mga ginagawa ko ngayon sa pang-araw-araw na buhay. At the same time, may mga pinagdadaanan ng inyong lingkod, mga kaplastik. So, wag na nating ipaliwanag dahil hindi naman ito ang ating topic. Ang topic natin is all about dito kay Representative Nicanor Briones na nililinaw daw niya na nanonood lang daw siya ng online sabong at hindi daw siya tumataya. Sa lahat ng SONA event na nangyari dito sa buong Pilipinas sa simula nung panahon ni Magsaysay at magpahanggang ngayon, siya po ang kauna-unahang congressman na naaktuhan during SONA na nanonood daw o pagpalagay na nating nanonood siya ng sabong. Pero maniniwala ba kayo mga kaplastik na nanonood lang talaga siya? Pagpalagay ninyo mga kaplastik. Di ako naniniwala na manonood ka lang ng sabong ng online kung wala kang tinaya. At moderno na po ang panahon ngayon mga kaplastik, kaya maraming paraan para tumaya nang hindi gumagamit ng pera. So tingnan natin yung comment bago tayo matungo dun sa kanyang pagbabanta sa kung sino man ang kumuha ng video sa kanya habang nanonood ng sabong. Sabi dito sa comment, "Wag kami sir, physically present, mentally absent." Tapos sabi naman ni Sol Delo Raya, "Wow, use your brain, surname yan, tumataya on watching." At ito, Sonia Preres, comment niya, "Habang nasa session, kung student ka na nagnonood ng cellphone ng games habang nagkaklase, okay lang po ba? Student, di pinapasweldo ng mga mamamayan, kayo po may salary bilang elected official, dapat serious kayo sa trabaho ninyo." Tama nga naman ang sinabi ni Sonia. Kasi binabayaran kayo sa pamamagitan ng buwis ng mga taong bayan, mga kaplastik. Pero ano ang ginagawa? Sa kasagsagan ng SONA na nagsasalita si Bongbong Marcos, abala siya sa pansarili niyang kapakanan. Diba? Makikita nyo kung talagang matino ang mga binoboto ninyo. How ironic na boboto ka. Nagkakandara pa ka, halos mabilad-bilad ka sa araw, sa init, sa pila. Tapos, yung mga binoto mong mga tarantadong kagaya ni Representative Briones ay ganito ang ginagawa. Nangungupal ng mga tao. Sobrang nakakaawa yung mga ganitong tao na palubog na nga ang Pilipinas pero hindi niya magawang ayusin even ang sarili niya. Sabi, huli ka, abangan natin, dapat sampulan yan. Hoping na sana sampulan po yan, mga kaplastik. Winner imong rason, talpak tako. Sabi ni Carlos Dalo, even though you are in session being paid from hard-earned taxes of Filipino people, you are not allowed to watch from cellphone, but you listen in your session. Diba? Totoo naman. Yan talaga. So, mapunta naman po tayo sa official statement nitong si
Representative Briones, mga kaplastik. Tingnan natin kung ano yung kanyang opinion. At ano nga ba talaga ang kanyang sasabihin dito. Where it comes sa nahuli siya sa akto na tumatalpak at nanonood ng online sabong. Panoorin natin yung video. So yun, kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sabong, hindi ko alam kung anong iyong motibo. Pero tapos na ito, ako pinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. So yun. Yun, isipin nyo mga kaplastik ha. Siya pa may gana magbanta mga kaplastik na ipapakulong niya yung taong kumuha ng video sa ginagawa niya. Ika nga naman sa Pilipinas, kung sino pa yung mga ma-impluwensyang tao, yun yung mga tipo na hindi mo pwede silang sitahin, ni hindi mo sila pwedeng disiplinahin. Ang gusto nilang mangyari, pabayaan mo siya sa gusto niyang mangyari. Na wala akong pakialam kung ano yung wala kayong pakialam kung ano man ang ginagawa ko. Kung ito ay illegal o legal man in the way na may kaligayahan akong gawin yon. Even na nasa on duty ka na ginagawa mo yon. Pero samantala kapag ikaw ay ordinaryong nilalang na gumawa ng mga ganitong bagay, which is in-skip mo yung trabaho mo at may ginawa kang kakaiba na labag daw sa policy ng kumpanya mo. Mangyayari lang naman mamememohan ka lang or worst case scenario, pwede ka mawalan ng trabaho. Yun ang pwede mangyari mga kaplastik. So nakakalungkot na pangyayari yun mga kaplastik na mga ordinaryong Pilipino lang ang pwedeng akusahan sa mga ganitong bagay. Napakasakit. Samantala sila, hindi daw sila pwedeng akusahan na gumagawa ng mga ganitong kapulastugan. Siya ang kauna-unahan na Pilipino na congressman na naaktuhan ng online sabong na nanonood. O wag na, kaya manood man yan o tumayaman yan o hindi, it's a part of this government service na nasa loob ka ng serbisyo, kasagsagan ng SONA ng ating Pangulo. Tapos ganyan yung gagawin mo. Diba? Tapos ikaw may gana pang magbanta na ipapakulong mo yung taong kumuha ng video sa'yo. At sasabihin mo okay na yon. Inareglo mo na. Inareglo mo ba o pinagbantaan mo yung taong nakausap na nakakuha sa'yo ng video? Diba? It's napakalaking unfair talaga sa buhay ng tao na kapag may impluwensyang nilalang ay hindi na kailangan husgahan o akusahan ang mga ganitong tao. Kasi alam mo sa sarili mo, sila may rights na gumawa ng kalokohan. Kahit naman yung mga supervisor ko sa dati kong tinatrabahuan, mga kaplastik. On duty, lumalabas. Tapos kung saan sa nakakarating. Yung iba naman on duty, magpo-food trip sa loob ng opisina. Idadamay nila yung mga middle class na empleyado nila para hindi magsumbong. Ang gagawin is yayayain din nilang kumain on duty. Para nga naman pag nagkalaglagan, damay-damay lahat. Saan ka makakakita na
sa kumpanya na yun. May taga-time padding na nakikita ng mga gwardya pero hindi nila sinisita kasi magkakatropa. Alam mo kung ganito ang sistema ng bansa natin, parang isipin mo na lang kung ang lahat ng tao ganun ang ginagawa. Nino-normalize ang mga masasamang gawain while nandito tayo sa Pilipinas, nagdurusa. Yung mga mararangal na nila lang ang laging nagsasakripisyo at nawawalan ng trabaho dahil sa mga ginagawa nila. Tapos how ironic, sila pa yung nagpapasa ng batas na mga social media influencers ibaban nila sa Facebook at YouTube once na mag-promote sila ng online sabong. Tapos makikita mo isang congressman mahuhuli mo na nanonood ng sabong. Ay, nako Pilipinas, kailan kaya aasenso to? Kailan kaya matatauhan ng mga Pilipino sa pagboto? Wala na bang pag-asa na mabago pa ang Pilipinas? Kahit sinong iluklok? Siguro habang buhay na lang tayong ganito hanggat mayroong dynasty, mga kaplastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Ayoko na magsalita ng kung ano-ano. Baka mamaya uso pa naman ang demandahan sa social media. Kapag nagsasabi ka ng totoo, ikaw yung masamang tao. At yung mga sinungaling at mga tarantadong nila lang nakagaya na itong nasa screen, sila yung tumatagal at gumaganda mga pamumuhay. Pero mo, nagbabayad ka ng tax, no? Makikita mo, ganito yung mga naglilingkod sa gobyerno, no? Sarap. Paldong-paldo, no? Yung flood control project, no? Hanggang ngayon, di pa rin nasusolusyonan. Dinaig pa kayo ng Japan, mga kaplastic, na ginawan nila ng paraan ng kanilang mga lugar para mawala maibsan yung kanilang baha. Samantala ito, Pilipinas na napakaliit ng kontinente lang, hindi pa kayang pagandahin o paasensuhin ng mga politiko. Kasi mas pinaprioritize nila yung budget na lumalabas sa gobyerno. 90% sa kanila, 10% ang nakakarating sa mga services at sa mga ginagawa na nakikita mo ngayon sa paligid. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.